If you recall, Mr. Chairman, you gave us 1 week to justify and validate these projects, which we promptly did by instructing all the implementing units from the regions to the district engineering offices to validate and justify. No, in particular, the first and the fourth red flags, particularly on the stationing and also on the validation and justification of the seemingly repetitive projects in the 2026 budget. Walang nadobleng proyekto sa red flag projects na natukoy ng Senate Committee on Finance. Ito ang tiniyak ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa pagpapatuloy ng pagdinig ng komite sa panukalang budget ng kagawaran para sa susunod na taon. Batay ito sa malaking bahagi ng mahigit 6,000 red flag projects na may kabuuang halaga na nasa 271 billion pesos na nasiyasat na ng DPWH. Plano ng Senado na tanggalin ang mga ito sa 2026 budget ng DPWH kung hindi maiaayos ang mga panukalang proyekto ngayong araw. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, sa mahigit 700 projects ng DPWH sa 2026 proposed budget na nakita rin sa 2025 budget, halos 800 ang naberipika na ng ahensya. Habang sa 4,500 red flag projects na walang station number, mahigit 4,000 dito ay naitama na rin. So these are all the supporting documents that we have furnished. The balance, hindi ho natapos pero may deadline po tayong binigay. So we are requesting in the letter for time if we can have more time. But of course, we leave this up to the committee. Kung sabihin niyo po, Mr. Chairman, na hanggang kahapon na lang, then please feel free to remove the other projects. Ayon naman kay Senador Sherwin Gatchalian, chairperson ng Committee on Finance, ilang lokal na opisyal ang nakipag-ugnayan sa kanilang komite. Nababahala umano ang ilan sa mga local official at nais nilang tanggalin ang red flag projects habang ang iba naman ay kinumpirma na lehitimo mga proyekto. Itong initial review nyo, kung wala naman kayo na-detect na totoong repeated, meaning in good faith, no? These are all continuation. Then we can give you until Friday to complete. Thank you. Kasi by Wednesday mag-uumpisa na yung aming technical working group. We'll schedule lang DPWH towards the end para mabigyan namin kayo ng time. Samantala, binatikos naman ni Senador Erwin Tulfo ang tila paulit-ulit na pagbabakbak ng mga maaayos na kalsada. Katatapos lang yan, ka-inaugurate lang. Next month, bubungkalin na naman. Pagkatapos, tirahin na naman, bungkal na naman. The same road, Mr. Chair, the same kalsada, the same munisipyo, pero paulit-ulit binubungkal, wala naman pong problema. Aminado naman si Secretary Dizon na matagal na ang mga reklamo kaugnay ng mga road reblocking o pagsasaayos ng mga nasirang kalsada. As for kung ito po bang mga nakitang mga repetitive entries na to is a result of the reblocking, hindi ko pa po masasabi ngayon, Mr. Chairman. Titignan po natin itong mga project na to kung ito ba talaga nasira dahil binakbak o sinira ulit na hindi naman kailangan. We will have to go deeper into that investigation. But for your information po, Senator, pinahinto na po namin as of October 7 ang lahat ng reblocking activities nationwide muna. Tiniyak naman ng kalihim na mananatili ang suspensyon ng mga road reblocking hanggat hindi nakapaglalabas ang DPWH ng malinaw na panuntunan na kasalukuyang binabalangkas para rito. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.